beloved, Boss Mike Cervera. Po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na. Alan Peter Cayetano resign. Yan ang naging panawagan ng Senate minority sa kanilang Senate President. Kasunod yan ng ikalawang araw ng hindi na naman pagsipot sa sesyon ng 11 senador ng mayorya. Kita nyo? Anong plano nyo mga putang ina nyong 11 kayong mga hindot kayo? Mag-resign na kayo lahat. Kung hindi na kayo papasok, mga putang ina nyo, magsipag-resign kayong lahat. Kakagigil talaga kayo, putang ina nyo. Puro kapag ka nagbotohan, pagka-eleksyon, ako po ay makabayan. Kayo ang boss ko. Boss ni mong lubot. Kaya naman ayon sa minorya, malinaw ang nilang pagpapabaya sa tungkulin ang Correct. ginagawa ni Cayetano. Tama. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky, Ivan, Emil, sa ikalawa nga pong pagkakataon ay hindi naman nagkaroon ng sesyon dito sa Senado dahil hindi nga po nakarating ang majority senators. Paliwanag naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano, bahagi ito ng kanilang strategy para umanong matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Yan. Kung no-show ang majority senator sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, ngayong araw rin. Pagpatak ng alas 3 ng hapon kanina, nasa plenaryo na ang minority senators at ilang bisita. Pero bakante ang mga upuan ng mayorya, maging ang Senate President. Naghintay ang minority senators pero nalaman nila mula sa Senate Secretary na hindi darating ang mayorya. Kita nyo mga kababayan, mga walang ya talaga, no? Mga walang ya talaga yung mga hayop na yan. Kasasabi lang ni Zubiri nito nang mag-Facebook Live naman si Cayetano. Ipinaliwanag niya kung bakit wala ang 11 majority senator sa sesyon. Anya, paraan ito para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control mess sa Huwebes. May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees. Ano agawin? Gusto mo lang, takot ka lang, putang ina mo. Takot ka lang na maagaw na naman ang pagiging Senate President. Yan lang yun. Papasamain mo na naman yung iba eh. Kaya nang gagalaite yung ibang mga kasama mo eh. Di ba no? Alam nyo mga kababayan, hindi na uso sa kanila yung salitang delikadesa. Hindi na uso, lalong-lalo na dito kay Cayetano, yung kahihiyan. Wala na hong kahihiyan ito eh. Hindi na ho tinatalaban, mga kababayan, ng kahihiyan. Mahiya ka, ganon? Wala! Walang ganon yan, mga yan. Hiya-hiya? Wala. Para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Wala ka na. Tatanggalin ka na, putang ina mo, Cayetano. Maniwala ka sa akin. Sabi ko na sa'yo eh. Tatanggalin ka na. Maglilipatan na yung mga membro ng mayorya sa grupo nila Ping Lacson at Tito Soto at saka nila Rapi Tulfo. May hamon din si Cayetano sa minorya. Kung may sapat na numero daw sila na 13, bababa na siya bilang Senate President. Di bubasok ka na! Yun naman pala gusto mo eh. Kung may numero na sila ng 13, bababa ka na. O papasukin mo na lahat, putang ina mo. Para malaman mo na may lagpas pa silang 13. Hindi lang 2, 3, 4, hanggang 6 daw yung babaliktad na. Ayaw na sa'yo. Dahil puro kaguluhan yung ginagawa mo. Sabi pa nung isa,
Hindi mo raw kayang pamunuan. Hindi daw kayang pamunuan ng isang bakla. Yung mga, yung mga barako na mga senador ayaw nilang magpasakop sa'yo. Ay siguro si Bongo, yun, pwede yun. Magpapasakop sa'yo, babakla-bakla rin eh. Diba? Babakla-bakla rin eh. Ito kasi ang numerong kailangan para maging mayorya. Ewan ko sa inyo. Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Matapos yun. ang live Yun naman pala, di pumasok ka ng putang ina mo. Pupili ka pa. Sino pipili ng 13 ngayon? Hindi mo pinapapasok yung mga kasama mo. O anong pipiliin 13? Buti sana kung pwede kong mag-proxy. Di ba, no? Kung pwede lang ako mag-proxy, sasama ko si Arnold Lopez, dalawa na kami. Di ba? Kahit man lang Senator Cervera, Senator Lopez. Bagay yung mga apelyido natin, Arnold Lopez, Senator Lopez, Senator Cervera, ang bagong membro ng mayorya, 13 na kami. Putangin nyo, kahit hindi na kayo pumasok, wala naman kayong silbi. Di ba, no? Di ba? Ito na. ni Cayetano, humarap sa media ang 11 minority senators. Hiningi nila ang pagbibitiw ni Cayetano. It's a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Okay, tanyo mga kababayan, biruin mo, hinihingi ng mga kapwa mo senador na na ikaw, mag-resign ng hayop ka. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Okay, tamo, sabi ni, Erwin Tulfo, hindi mo raw kayang pamunuan ang Senado kasi bakla ka daw. Paano nga naman mamumuno ang isang bakla sa mga barako? Sa pinagsamang pahayag ng minorya, sinabi rin nila ang hindi pagdalo ng majority senator sa sesyon ay pag-abandona sa kanilang tungkulin. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Nako. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. Yan. That rule was violated. Sa kalendaryo ng Senado Kita hanggang nyo? bukas na lang ang sesyon nila bago mag-break hanggang sa Hulyo. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang minorya na sa huling araw sasamahan sila ng ilang majority senators. Hindi raw Senate President lang ang pwedeng magbukas ng sesyon. Inibita namin, sumalip kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Mag-vlog ka na lang daw, sabi ni Senator Rapi Tulfo, Alan Peter Cayetano. Oy, Petra Cawatano. Mag-steady ka na lang daw dyan, mag-vlog ka na lang dyan. Yung sweldo mo na 300,000, kayang-kaya mo naman niyang kitain. Di ba? Kaya niya naman kitain eh. Siya pag-vlog niya, kaya huwag ka na mag-senador. Mga kababayan, bakit naman tayo magsisenador pa? Magkano lang ang pera dyan sa Senado? Magkano sweldo? 300,000? Ang kailangan niyan, yung nangangailangan ng 300,000. Yung mga nangangailangan daw ng 300,000, ang sweldo sa Senado, 300,000 isang buwan. Pwede pang bumali. Ilamsam mo ng 6 na buwan. Di solve agad ng problema, di ba? Grabe, di ba? Solve agad ang problema.
Putak na yan, ha? Oo, balihin mo agad yung buong isang taon. Para magkano yun, ha? 3.6 million. Ha? 3.6 million. O, ilamsam mo na. Tapos, ang gawin mo, i-fake news mo sila. Tangina, lalong nagulo na. Oo, mga kababayan. Ay, hindi yung papayag na kala nyo ba'y mahalaga yung mga sweldo-sweldo ng mga yan? Hindi ho. Ang mahalaga sa mga yan, doon po sa mga budget na nakukuha nila. Di ba? Yung mga pork barrel, ganyan. Yung mga insertion, ganyan. Grabe mga kababayan ng kickbackan nila dyan. Nakita nyo naman, di ba? 30%. Oh. Yung iba dyan, mga kababayan, nakakakuha pa ng 40%. Yung iba, kumukuha pa 50%. Tangina nyo talaga, mga hayop kayo. Kung ang nakuha ninyo na pondo ay mga 1 bilyon, putang ina, 500 million agad. Di ba? Ganon. Oh, di ba? Oh, tuloy. Ganon talaga Arnold Lopez. Magulat ka, baka mamaya magkaroon na ng 4th floor yung bahay. Di ba? O kaya lang, bawal yung solicit na yan. O, alamin nyo muna, ha? O, hindi kayo nagtatanong sa akin. Alamin nyo na bawal yung solicitation sa social media. Lalo na ang hinihinga nyo, mga OFW. O, bad yan. Na pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga miyembro ng buong Senado. Unifier. Kaso siya masamang ehemplo, bad influence, bad example, bad apple. Lahat bad. Magkano offer sa'yo, Boss Mike, maging DDS vlogger? 300,000. Hindi papasa'yo. Baka offer lang dun, 7,000. Baka nga 5,000 lang eh. Siyempre, kailangan kapag ka may kalidad, may presyo. Pero kung tai-tai ka lang, kung hindi ka marunong ng ginagawa namin na pagbablog, baka nga sa 5,000, hindi ka pabigyan. Baka sabihin nila, hindi naman yan makakatulong siya, may makakasama pa sa amin eh. Biruin mo, para kaming kumuha ng bato na pinukpok namin sa ulo namin. Oh, imbis na mapabuti, mapapasama kami dyan, gagastos pa kami. Tanginang yan mga kababayan, di ba? Wala. Di ba? Diyos ko, under ano muna, provision. Under provision muna, tignan muna natin kung pwede. Bigyan nyo ng allowance, 150. 150 isang araw, 150 ba? Pang-load, pang-load. Grabe naman kayo kung hindi nyo bibigyan ng pang-load yan. Balita ko, yung pinaglilingkurang isa niyan, sinibak na yan. Di ba? Sinibak ka na ba ni Ninong Martin? Tanungin nyo nga, kasi balita ko, sinibak na yan doon kay Ninong Martin eh. Lagi daw nagbibida-bida eh. Ayun, sabi nung kalbong bakla, sige na, ante, doon ka na. Ayop ka, sibak ka na. Yan, mga kababayan, sabi ko sa inyo, walang tatagal yan na na makakasama. Olats pala sila sa iyo. Bakit naman totoo naman eh. 300, sabi 300,000, boss, inyo na yan. Bakit naman ako tatanggap ng 300,000? 300,000 lang yan mga kababayan, allowance ko lang yan sa kumpanya. Diba? Hindi ko naman kailangan ng sobra-sobrang pera. Para saan pa yan? Nabubuhay naman ako ng maayos. Diba? Hindi naman ako namamalimos. Kung ako sana namamalimos, kailangan ko pang mag-iiyak, kailangan ko pang magngangawa para kaawaan ninyo, para bigyan nyo ako ng limos,
Hindi naman ako ganun eh. Wala ako sa stage na ganun. Eh kayo naman eh, kahit hindi ko naman sabihin, nagbibigay naman kayo pag natutuwa kayo sa akin. 'Di ba? Kahit papano. 'Di ba? 'Di ba? Marites Musni, eh okay na 'yun. Magrereklamo pa ba ako noon? Oh. 'Di ba? Hindi mga kababayan. Tuloy. We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Pero ang mga posisyong na So, paano ngayon yan, mga kababayan? Pwede pala. Kayo-kayo na lang. Iwan nyo na yan si Cayetano. Grabe sabi ni Ping Lacson Responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. Kita nyo, dinidiktahan niya yung mga kasama niya na huwag mag-attend ng session? Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Yan. pero ang mga posisyong nabanggit ni Lacson, hawak din ng mga kaalyado ni Cayetano. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa Grabe mga kababayan ang gastos nila, no? 25 million a day ang sinasayang nila Cayetano. 25 million, putang ina mo Cayetano. 25 million, may mga bata, putang ina, nagpakamatay dahil walang pag-tuition, hayop ka. Di ba mga kababayan, nakakainis? Mga kababayan, marami tayong kababayan na ganyan. Para sa atin, napakaliit lang, pero para sa kanila, sobrang kailangan nila ng pera na yun. Di ba? Valedictorian, matalino yung bata dahil nabubuli sa eskwelahan. Walang pambayad ng matrikula, nagpakamatay yung bata. Tang-ina mo, Cayetano. Tapos kayo, sinasayang nyo ang pera. Tang-ina mo. Tang-ina mo, suntukan nga tayo! Tang-ina mo Di ba mga kababayan? Tang-ina mo, Cayetano, suntukan tayo. Dalawa kayo ni Banat Bay, mag-isa ko. Tang-ina nyo, kahit mga pangit kayo. Kahit na mabasag na yung mukha ko, masapak lang kita. sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Kita Kung nyo, may sisisihin daw dahil hindi na ipasa ang ilang panukalang batas, Kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, i-hostage yung pasyente. pinuna rin nyo? nila na bakit grabe no mga kababayan, ano? Tingnan nyo mga kababayan, pati tuloy yung mga nasa ospital na kailangan maipasa na yung batas. Wala, mga kababayan. Wala! sa Facebook pumasok si Cayetano at hindi sa Senado. Pag-aaralan ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa hindi pagdalo ng sesyon. The Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also to those. So we'll cross the bridge when we get there. We'll see. Bago nito, sinabi ni Majority Senator Rodante Marcoleta, personal na desisyon niya na hindi dumalo sa sesyon kahapon. Sentimiento niya. Dinamayan nila si Senador Jinggoy Estrada nung arestuhin nito kahapon, bagay na hindi anya ginawa ng kahit sino sa minorya. Sige na, samahan mo na! Para mapnek ka, token ni Marcoleta, samahan mo na si Jinggoy. Ihele mo dyan sa kulungan. Huwag ka na rin pumasok, dyan ka na lang sa tabi ni Jinggoy. Ihele mo!
Di ba? Ihele niya, na. Inang yan, buhay na yan, ano? Tanginang yan, akala mo talaga mga matitinong tao. Nagpayag din siya ng sama ng loob sa pagtaas ng boses ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay Cayetano. Tanginan nyo, masyado kayong mga sensitive. Mataasan lang kayo ng boses. Ha? Maagawan lang kayo ng hopya. Tangina, galit na galit kayo. Wala kayo. Ay, naku po, tangina. Ano masasabi kaya ng mga DDS, ano? Yan ba ang gusto nyo? Ganyang mga klaseng tao ang gusto nyo? Kayong mga DDS. Natutuwa ba kayo ng ganyan? Happy kayo? Happy? Di ba? O ano? Pagtanggol nyo sila! Tanginang yan. Talaga, buhay talaga mga kababayan. Oh! Ikaw, ano? Cayetano, ha? Oh, doon ka na lang daw. Magmakaawa kay Presidente, oh. Our beloved Boss Mike!